Ito ang Bitig Biyahe, walang ate. Ito ay puno ng kwento, kwela at kultura. Kami nagpunta sama-sama, di umano, tungo sa lugar ng Kamaynilaan. Nakita at pinuntahan namin ang different historical places, sinubukan ng kakaibang pagkain, at inalam ang istoryang mayroon ito. Next stop, ang San Agustin Church. Matatagpuan sa puso ng Intramuros. Ang San Agustin Church ang itinuturing na pinakamatandang simbahan sa buong Pilipinas. Itinayo ito ng mga Augustinian friars noong taong 1607 at matatagumpay na nalampasan ang maraming lindol, digmaan at kalamidad sa paglipas ng mahigit 4 na siglo. Next stop, Casa Manila. Sa gitna ng Intramuros, itinayo ang isang bahay na tila bumalik sa panahon ng kolonyal. Ito ang Casa Manila. Isa itong bahay museo na itinayo upang ipakita kung paano namuhay ang mayayamang Pilipino noong panahon ng mga Kastila. Ang disenyo nito ay batay sa arkitekturang bahay na bato. Mataas ang kisame, makukulay mga bintanang gawa sa kapis, at ang bawat sulok ay puno ng mga antikong kagamitan. Next stop, Santa Lucia Barracks. Habang patuloy ang aming paglalakbay sa loob ng Intramuros, nadaanan at pinuntahan din namin ang Santa Lucia Barracks. Isa sa mga tahimik ngunit makasaysayang bahagi ng lungsod. Next stop, Manila Cathedral. Habang kami patuloy na umiikot, gamit ng aming pambike, tanaw namin na isang dambuhalang ekstruktura na tunay na nangingibabaw sa puso ng Intramuros. Ang Manila Cathedral, opisyal na kilala bilang Manor Basilica and Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Next stop, Manila Bulletin. Habang kami patuloy na nagbibisikleta gamit ang bambike, nadaanan namin ang isang gusaling simple pero may bigat sa kasaysayan, ang Manila Bulletin. Matatagpuan malapit sa Intramuros Wall, ang gusaling ito ang tahanan ng isa sa pinakamatagal at pinakamatatag na pahayagan sa Pilipinas, ang Manila Bulletin, na itinatag noong 1900 bilang The Daily Bulletin. Sa mahigit isang siglo ng operasyon, naging bahagi na ito ng pagtubog ng kaisipan at opinyon ng sambayanang Pilipino. Habang dumadaan kami sa harapan ng gusali, hindi ito kasi engrande ng mga simbahan o tanggulan sa paligid, pero ang kalayaan ng pamamahayag na kinakatawan nito ay kasing halaga ng anumang istruktura sa Intramuros. Sa loob ng mga pader nito, araw-araw ay ginagawa ang mahalagang tungkulin ng pagbibigay ng impormasyon, katotohanan, at pagbabantay sa kapangyarihan. Next stop, National Museum of Anthropology. Matapos ang masarap na lunch sa SM Manila, naglakad kami papunta sa isa pang makasaysayang destinasyon, ang National Museum of Anthropology. Ang museum na ito ay isang yaman ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Dito makikita ang mga antigong artepakto, relihiyosong sining at mga katutubong kasuotan na naglalarawan ng buhay ng mga ninuno at mga sinaunang kabiasnan ng bansa. Mula sa mga banga ng mga unang tao hanggang sa mga makukulay na tela at gamit pang arong-arong mga katutubo. Bawat exhibit ay nagsasabi ng isang kwento, isang sulyap sa kasaysayan ng ating lahi. Habang naglalakad kami sa mga gallery, hindi lang kami namangha sa mga exhibits, kundi mas lalo naming na-appreciate ang kahalagaan ng mga kultura at tradisyon na patuloy na bumubuo sa ating pagka-Pilipino. Matapos ang masayang pagbisita sa museo, napunta kami sa Jeepney Road at sumakay ng jeep upang magtungo sa Binondo, ang tinaguriang Chinatown ng Maynila. Habang dumadaan kami sa mga makukulay na kalye ng Binondo, ramdam na ramdam ang masigla at buhay na kapaligiran ng Chinatown. Dahil nga kilala ang Binondo sa mga masasarap na pagkain, hindi pwedeng hindi namin subukan ng isa sa mga pinakasikat na pagkain sa kalsada, ang escallop bread. Hi guys! Nandito kami ngayon sa Binondo. Samahan niyo kami bumili o tumitim ng sarap ng pagkain. Let's go! Meron
saya sa amin. Pagkatapos magtampisaw sa mga street food, naglakad-lakad kami sa mga makukulay na kalye ng Binondo at kumuha ng mga litrato upang gawing mga souvenir ang mga alaalang ito. Matapos ang halos isang araw ng paglilibot sa Kamaynilaan, tumungo na kami sa bus terminal upang sumakay at umuwi. Sobrang saya at puno ng alaala ang araw na ito. Mula sa makasaysayang Intramuros, sa masalimuot at masiglang Chinatown, naranasan namin ang lahat ng ganda at kahalagahan ng Maynila. Ang mga kalye, mga tao, at mga kultura ng lungsod ay nagbigay sa amin ng bagong pananaw sa mayamang kasaysayan ng ating bayan. Sobrang ganda ng Maynila, isang lugar na patuloy na may buhay, puno ng kasaysayan at puno ng pagmamahal sa kultura. Talaga namang sulit ang bawat hakbang, bawat sulyak, bawat mitik na naibahagi sa aming paglalakbay.